Ano minsan, may mga nagtatanong po sa akin, Biko, ba't ang tapang mo? O di ka ba natatakot pag may nakabangga ka? Pero pag sinasabihan ako ng ganun, pag tinatanong ako ng ganun, humihiti lang ako, pero alam niyo kung ano yung nasa isip ko talaga. Naisip ko, ako nandito ako taong 2025, sinusubukan kong gawin kung ano, sinusubukan kong tindigan kung anong tingin kong tama, sinusubukan kong manindigan. Pero pag-aaralin natin yung mga nauna sa ating mga bayani, yung mga Katipunero noong 1896, mga gerilya noong World War II, di hamak naman na mas mahirap yung pinagdaanan nila. So, ba't ako matatakot? Ba't ako magpapa-intimidate? Yung mga nauna sa atin, mas mahirap yung pinagdaanan. Mas nasa peligro ang mga buhay nila nung Katipunan, nung World War II at iba pa. So, balikan ko lang po yung sinasabi ko. Yung mga nauna sa atin, di hamak na mas nasa peligro yung mga buhay nila. Mas malambot ang mga kamang hinihigaan natin ngayon. Kaya sana, ang bawat isa sa atin, piliin na lang na gawin kung ano ang tingin natin ng tama. Nanindigan tayo, ipaglaban natin ang mabubuting pagbabago, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para sa ating bayan. Naway patuloy na maging inspirasyon ang mga bayaning nauna sa atin, mula kay Bonifacio hanggang Valentin Cruz, hanggang sa Hunters ROTC at maraming iba pa. Naway maging patuloy na inspirasyon sila sa atin at patuloy na manatiling buhay ang kanilang diwa ng katapangan at ng kanilang kahusayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Buhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Bantay Pasig ng ating mahal na lungsod. Sa unang pag-aalay mula sa pamahalaang lokal ng lungsod ng Pasig sa pangunguna ng ating punong lungsod, Mayor Vico Soto, kasama ating Vice Mayor Dodot Jaworski, Congressman Roman Romulo, at mga konseho mula sa sangguniang panglungsod. Magandang umaga sa ating lahat. Magsiumulan po tayo. Maligayang araw o pambansang araw ng mga bayani. Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski, sa ating mga konsehal, barangay officials, sa mga national government agencies, sa iba't ibang samahan. Nabanggit na naman po kanina. Maraming salamat po sa pakikilahok ngayong umaga. Gaya po ng nabanggit kanina, ngayon ba po, National Heroes Day. Nagsimula po ang National Heroes Day noong maipasa ang batas ng panahon ng mga Amerikano noong 1931. Kung hindi ako, wala si Consi Buboy, hindi ko ma-check sa kanya kung 1931 po talaga. Nung panahon na yon, sa ilalim tayo ng mga Amerikano, pero may mga mambabatas na Pilipino na sabi nila, dapat kilalanin natin yung mga bayani natin, mga bayaning Pilipino. Kaya nabuo yung batas para sa National Heroes Day. At napili nila last Sunday of every August. Last Sunday of every August. Nung sinusubukan kong i-research kung bakit last Sunday of August, yung National Heroes Day nung panahon na yun, wala akong mahanap na tsak talaga na sagot eh. Pero yung pinaka, siguro yung dahilan, tanungin natin si Consi Buboy pag nakita natin siya, sabi, yun daw yung
araw na pinakamadaling mag-organisa ng mga event. Hindi daw makaka-istorbo sa trabaho. Kasi Sunday na rin yung pangkaraniwang day off ng mga panahon na yun. Pero nung panahon ng mga Hapon, pinalitan yung National Heroes Day natin, pinagsama po siya sa Bonifacio Day. Kasi daw, siguro alam niyo na kung bakit, di ba? Medyo sabi nila may confusion kasi yung Bonifacio Day, pinagdiriwang naman natin doon, hindi lang yung buhay ni Bonifacio, kundi lahat daw na rin ng bayani, so pinag-isa na lang nila. Panahon ni President Quirino, binalik siya sa last Sunday of every month of August. Tapos yung panahon na lang ni President Arroyo, noong 2007, kung maalala po ninyo yung holiday economics, wala naman talagang yung last Sunday eh. Ginawang every last Monday of August para maging holiday po siya. Yun lang talaga yung dahilan nun. Pero bakit August? Bakit sa last week of August siya ginugunita? Base sa ating research, talagang si Buboy nun, siya yung proponent na gawin August 10 eh. Pero sabi, hindi pwedeng August 10. Dapat yung malapit sa umpisa ng revolusyon. At alam natin, gaya nung nabanggit kanina ni Consi Angelo, yung kinikilala natin ngayon na umpisa o yung marka ng umpisa ng revolusyon noong 1896 ay yung Cry of Pugadlawit na August 23. Noong araw, sabi nila, Cry of Balintawak, may mga ibang historiador, may mga ibang yun pa rin, nagdedebate pa rin hanggang ngayon, August 26 naman yun. Pero minsan may mga nagtatanong po sa akin, Biko, ba't ang tapang mo o di ka ba natatakot pag may nakabangga ka? Pero pag sinasabihan ako ng ganun, pag tinatanong ako ng ganun, umingiti lang ako, pero alam niyo kung ano yung nasa isip ko talaga. Naisip ko, ako nandito ako taong 2025, sinusubukan kong gawin kung ano, sinusubukan kong tindigan kung anong tingin kong tama, sinusubukan kong manindigan. Pero pag-aralin natin yung mga nauna sa ating mga bayani, yung mga Katipunero noong 1896, mga girilya noong World War II, di hamak naman na mas mahirap yung pinagdaanan nila. Ba't ako matatakot? Ba't ako magpapa-intimidate? Yung mga nauna sa atin, mas mahirap yung pinagdaanan. Mas nasa peligro ang mga buhay nila nung Katipunan, nung World War II at iba pa. So, balikan ko lang po yung sinasabi ko. Yung mga nauna sa atin, di hamak na mas nasa peligro yung mga buhay nila. Mas malambot ang mga kamang hinihigaan natin ngayon. Kaya sana, ang bawat isa sa atin, piliin na lang na gawin kung ano ang tingin natin ng tama. Nanindigan tayo, ipaglaban natin ang mabubuting pagbabago, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para sa ating bayan. Naway patuloy na maging inspirasyon ang mga bayaning nauna sa atin, mula kay Bonifacio hanggang Valentin Cruz, hanggang sa Hunters ROTC at maraming iba pa. Naway maging patuloy na inspirasyon sila sa atin at patuloy na manatiling buhay ang kanilang diwa ng katapangan at ng kanilang kahusayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Buhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas.